The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff. Ngayon po ay pinagpalang Lunes ng umaga na naman at ang ating kapiling dito ay ang ating po namang Mayumi at napaka sipag na si Ma'am Maricel Halili. Brad Jeff, Good morning. Ate Maricel, nakikita ko lang sa malayo yan pag nasa studio ko. Oo. Talagang iba talaga. Iba. okay. Iba ang ating Ate Maricel. Yan. Sige. So, Brad Jeff, ang ating anong say mo, Brad, ay tomorrow. Yan po, Tuesdays Yes. and Thursdays. Okay, Brad, go ahead. Well, Ted, good morning. Of course, Maricel, and sa ating mga taga-subaybay. Gusto ko lang mati si Doc Cat, ang ating chiropractor ni Rai, worship leader namin. Pinamabati si Doc Cat, lagi naka-tune in sa atin. Start na naman po ng week, magandang simula ng, alam niyo yon, malakas na connection sa Diyos. Kasi minsan mararamdaman natin yan pagkagitna na ng linggo, medyo nanglulupay-pay na tayo. Pagdating Biyernes, lobat na. Pero minsan po ba kahit Lunes, na-feel nyo ba na parang minsan, alam niyo, ang layo-layo ng pakiramdam natin sa Diyos. Yung kahit anong dasal natin, pag-aayuno, pagpunta sa simbahan, parang feeling lang naman. No? Feeling natin parang dinededma tayo ni Lord. Alam niyo yung pakiramdam na yun, may mga dasal tayong hindi nasasagot or ang tagal na, hindi nga nasagot, mas lumala pa, nag-stage 3 pa yung cancer. Alam niyo yung parang pakiramdam lang naman natin, parang Lord, nakikinig ka ba talaga? Nandiyan ka ba talaga? Hinahanap mo ba talaga ako kung ako'y naliligaw? Alam niyo po yung parable of the lost sheep. Maganda po ito, yung nawawalang tupa. No? Kinuwento to ni Jesus mismo, yung kanyang parable. Ang kwento niya, meron daw 100 tupa, pero nung chinek nung shepherd, nung pastol, nawawala yung isa. Sabi niya, anong gagawin niyo? Di ba, iiwanan niyo yung 99 dun sa pastulan at hahanapin niyo yung nag-iisang nawawala hanggat hindi niyo nakikita. Nalala ko yung kwento ng isang tupa, ang pangalan niya Chris. Nawala siya, Brad, Ted at Maricel, for 7 years. Okay, nawala siya, nasa gubat siya. And interestingly, natagpuan siya, buhay pa for 7 years. Wala nag-aalaga. I don't know kung ma-post ni Seth yung picture. Yan po si Chris, sobrang kapal na po ng kanyang balahibo, yung wool na tinatawag. Alam niyo kung gaano bigat nung kanyang balahibo? 90 pounds. Parang may isang kabang bigas siya na nakasuklob sa kanya. So for many years. Ano yung pong ginawa ng mga tao sa kanya? Binalahibuhan siya. Yung nakuhang 90 pounds na balahibo na i-convert into 30 na sweater. Ganun kakapal yung nakaakibat sa kanya. Pag tinignan nyo, yung tupang hindi uuwi sa kanyang pastulan eh. Talagang kailangan hanapin siya para makita. Ganun po yung picture. Yung isang tupa na nawala, isa sa alang-alang ng Diyos yung 99 na nahanap na at hahanapin niya yung nag-iisa. Bakit? Dahil mahalaga ang bawat isa sa Diyos. Kaya kung parang feeling mo minsan wala tayong halaga, parang feeling mo minsan makasalanan ako, hindi na ako worth pakinggan pa ng Diyos. Pero ang totoo, He is relentlessly pursuing us. Walang habas ang kanyang paghahanap sa atin. Kahit gaano tayo kalayo, handa siyang sunduin ka, buhating pabalik sa kanya. So kung pakiramdam mo lang naman, naliligaw ka na, alalahanin mo, hinahanap ka ng Diyos. Willing siyang patawarin ka. Sabi niya sa Bible, He doesn't keep records of wrong. At hindi raw siya titigil hanggat hindi kanya nababalik. Alam niyo po kung bakit? Dahil sabi sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Dumating daw po ang anak ng Diyos, si Jesucristo, the Son of Man, para po hanapin at iligtas ang mga nawawala, ang mga taong ligaw. Kaya kung pakiramdam mo parang layo na ni Lord sa akin, hindi po siya malayo. Minsan tayo lang talaga yung lumalayo. At gusto lang po niya, maramdaman mo na mahal ka niya, magtiwala ka and have faith na yung mga katuruan niya ay maganda at sundin lang natin upang tayo ay ma-reward niya ng kanyang presensya. So tayo po yung magdadasal dahil maganda to Lunes, simula ng linggo, para maramdaman natin yung presensya niya sa mga taong tumalikod na sa kanya, sa mga taong pinagdudahan na ang kabutihan niya. God remains faithful and He remains loving. Tayo po yung magdasal. Panginoon, salamat po dahil ang kwento ng parable na to
ay Lord, mahal mo. Nagpapakita ng ultimate love mo sa amin. Bumaba ka nga mula sa langit dito sa lupa upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Ano pa ba kulang para patunayan mo ang pagmamahal mo sa amin? Kaya Lord, sa mga tao ngayon na naliligaw na ng landas, sa mga tao mas pinili na lang ang immoral at mga illegal na pamamaraan at pamantayan ng mundo na to, Lord, ibalik mo sila, Lord, sa tuwid na landas, pabalik sa iyo. Ngayon, balik, Lord, pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And we pray once again, samahan niyo po ang inyong lingkod sa panalangin po na alagaan lagi ng ating Panginoon si Brad Jeff. Bless his mission. Gabayan po siya sa buong linggong ito ng panibago pong linggo ng pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright, Brad Jeff, salamat na marami. Salamat muli. Brad Ted, maraming salamat sa dasal mo, Brad Ted. Tuwing ipagdadasal mo ako ay nai-encourage every day. Amen. For 4 years na Amen. tayo patuloy na naglilingkod sa Amen. Diyos at sa tao. Kumbaga, we pray for those who pray for us also. Yan. Okay, so Brad Jeff, salamat na marami. Alam kong ikay abala na dahil ito ay iyong panahon ng, alam mo na, labada. Yeah. Yes. Okay. Kasi Maricel, yung mga aso namin malakas umihi sa basahan. Yun ang assignment Kaya ko. pala Oo. mayat maya nakaka-relate ako dyan, Pastor Yes. Jeff. Oo. Sige. Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you tomorrow. Brad Ted, batiin ko lang ang aking Daddy Joe na taga Houston pero nanonood lagi. Nandito sa Pilipinas, Daddy Joe Cadenas at si June Canlas at ang aking inaanak si Joy at Rosco Odulio. Thank you for watching. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.